Ray, ano ang update ng pag-asa dito sa Bagyong Hana? Magandang gabi, Monica, sa ating mga kasambahay na panatili nitong bagyong si Hana. Ang taglay nitong lakas ng hangin at kanina alas 4 ng hapon ito'y namataan ng pag-asa dyan sa layong 1,000 na mahigit. Ang distansya niya dyan sa may extreme northern Luzon. Specifically 1,045 km sa silangan niya ng Dulong Hilagang Luzon. 110 km per hour ang taglay nitong lakas ng hangin at aabot sa 135 km per hour yung pagbugso. Ang kanyang direksyon ngayon pakanluran sa bilis na 15 km kada oras. Sa forecast track ng pag-asa, hindi pa rin direktang inaasahan na tatama o magla-landfall itong bagyo sa anumang bahagi ng ating bansa at tatahakin yung northern part na boundary ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, by Saturday, maaaring lumabas ito ng PAR. Pero habang ito ay binabaybay yung Philippine Area of Responsibility, ay maaari pa rin makaranas ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Actually, hanggang bukas, meron tayong naasahan ng mga pagulan na epekto ng habagat, partikular sa ilang bahagi ng ating bansa, dyan sa may area ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, at Calamian Islands. Makakaranas po dyan ng mga pagulan at yung ibang lugar po sa ating bansa, makakaranas pa rin po ng papulo-pulo mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ayon din po sa pag-asa, yun namang isa pang bagyo na nasa labas na ng PAR, yung dalawa na yan at meron pang isang bagyo dito medyo malayo. Yung tatlo na yan na nagpapaigting o nagpapalakas sa epekto ng habagat sa ating bansa. Monica. So Ray, yung nararamdaman natin na masungit na panahon nitong araw na to, hanggang actually kagabi pa lang nakakaramdam na yung maraming lugar na mga malalakas sa pag-ulan. Hindi pa ito direktang epekto ni Hana, ng Bagyong Hana, kung hindi ng habagat pa lamang. Tama ba, Ray? Exactly, Monica, dahil napakalayo nitong si Hana dito sa atin, nasa kanto siya halos ng PAR natin o Philippine Air Responsibility. Subalit yung kanyang pagpapaigting dito sa habagat, yun talaga ang direkta nakaka-apekto, lalo na sa may kalurang bahagi ng ating bansa. At bukas, most probably, meron pa rin epekto ito kahit dito sa Metro Manila, Monica. Okay. Tapos yung nabanggit mo na pangatlong bagyo, ito ba ay may posibilidad naman na mag-landfall? Kasi itong si Goring at si Hana parang hindi magla-landfall, tama ba, Ray? Itong pangatlo ba ay mukhang tatahakin ang pag-landfall dito sa bansa? Yung siguring dumaan siya halos dun sa extreme northern Luzon pero walang naitala tayo na yung kanyang pinakamata ay dumaan sa anumang kalupaan natin. Pero itong si Hana, dyan sa may puntang northeastern part ng Taiwan at ito pang panibagong bagyo, medyo malayo pa, 3,000 kilometro ang distansya mula dyan sa ating bansa. Pero yun pa rin ang direction, papunta naman siya ng southern part ng Japan. Pero yung kanilang mga positions, yung kanilang mga track ay magpapa-intensify dito sa ating habagat, Monica. Oo. So Ray, hanggang kailan natin inaasahan na magsusungit ang panahon? Kailan ba tayo makakaranas ng medyo mainit-init naman? Well, at least dun sa forecast ng pag-asa, within the next 2 days, ay posible na makaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. We will see kung sa Saturday ba or Sunday, kung nandun na sa northern part ng o sa eastern part ng Taiwan, itong bagyong si Hana ay kung mag-intensify pa yung kanyang paghatak dito sa ating habagat. Monica. So mukhang maulan ang weekend ng ating mga kababayan, lalo na dito sa bandang Luzon. Yes, most probably, Monica, ganun na mangyayari. Maraming salamat, Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa UNTV Weather Center.